Sa control room, hindi maalik ni Marco de Brilla ang kanyang mga mata sa monitor. Ang tawa ni Leo, isang mahina, halos di marinig na haditik sa pagtulog, ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig na paang isang napakalakas na kulog. Ito ay isang tunog na pinanabikan niya, ipinagdasal, at halos ukuan ng marinig sa loob ng 2 taon. Na yun, isang babaeng galing sa probinsya, gamit lamang ang isang pirasong tela at isang lumang kanta, ang nagbigay nito sa kanya sa loob lamang ng ilang minuto. Naramdaman ni Marco ang isang kakatuwang halo ng labis na pasasalamat at hindi maipahiwanag na pagkainis. Ang tagumpay ni Lian ay isang sangpa sa kanyang paniniwala na lahat ng bagay ay may katumbas na presyo. Matapos nito, daang ibinaba ni Lian ang mahimbing ng natutulog na si Leo sa kuna. Sunod niyang binalingan si Lucas, nang nanatiling tulala sa kanyang sure. Oras na para sa pagkain. Ang nakahain sa mesa ay isang maliit na mangkok ng organic quinoa porridge na may pureed vegetables, isang pagkain na dinisenyo ng isang mamahaling nutritionist. Tinikman ito ng mga naunang yaya at terapista, ngunit laging isinasara ni Lucas ang kanyang bibig. Inuha nila ng mangkok, tinitigan ito, at maahang umiling. Sa halip na gamitin ito, lumabas siya ng silid at nagtungo sa malawak na kusina ng penthouse. Binuksan niya ang mga kabinet na puno ng mga imported na sangkap hanggang sa makita niya ang isang simpleng supot ng malagkit na bega. Sa loob ng kalahating oras, sa ilalim ng mapanuring tingin ng chef ng pamilya, nagluto si Lian ng isang simpleng lugaw, na nilagyan lamang ng kaunting asin. Ninala niya ang init na mangkok pabalik sa nursery. Umupo siya sa harap ni Lucas, hindi gamit ang kutsarang pilak na nakahanda, kundi isang ordinaryong kutsara. Hindi niya ito sa pilitang isinubo sa bata. Sa halip, kumuha siya ng kaunti at hinipal ito. Lucas, anak, malambing niyang sabi, kahit alam niyang hindi ito sasagot. Tikman mo ito. Masarap ito, pangpalakas ng katawan. Sinubo muna ni Lian sa sarili ang isang kutsarita, ipinapakita sa bata ligtas itong kainin. Pagkatapos, dahan niyang inilapit ang kutsara sa bibig ni Lucas. Gaya ng inaasahan, na nadihi itong nakasara. Ngunit hindi sumuko si Lian. Ipinahid niya ang kaunting lugaw sa labi ng bata, hinahayaang malasahan nito. Nagkaroon ng manghagyang paggalaw sa mukha ni Lucas. Kumunot ang kanyang noo. Ninilaan niya ang kanyang labi. Sa control room, napahawak si Marcos sa kanyang upuan, halo hindi humihinga. Kulingnad, alok si Lian. Sa pagkakataong ito, dahang bumukas ang bibig ni Lucas. Isinubo ni Lian ang lugaw. Ninuya ito ng bata ng mabagal. At isa pang kutsara. At isa pa. Hanggang sa maubos ang laman ng mangkok. Nang matapos, pinunasan ni Lian ang bibig ng bata gamit ang dulo ng kanyang manong. Tinitigan niya si Lucas sa mga mata at ngumiti. Salamat, anak. Sa sandaling iyon, si Lucas, na parang isang tuyong halaman na biglang nadiligan, ay tumitig pabalik kay Lian. Ang kanyang mga mata, na dati walang buhay, ay nagkaroon ng kislap. At mula sa kanyang bibig, isang salita ang namutawi, mahina, daralgal, ngunit malinaw. Nabitawan ni Marco ang hawak niyang ballpen. Nang salitang iyon, hindi papa, hindi daddy, kundi isang salitang uhaw na siyang marinig, isang salitang kumakatawan sa lahat ng nawala sa kanila. Ibinigay ito ni Lucas hindi sa kanya, kundi sa isang babaeng kararating lamang. Isang probinsyana. Naramdaman ni Marco ang pananaghili, isang damdaming hindi niya akalaing mararamdaman pa sa isang yaya. Ang kapangyarihan ni Lian ay isang bagay na hindi niya kayang bilhin, hindi kayang kontrolin. At iyon ang kinatakutan niya. Sa mga sumunod na linggo, ang pentahas ng mga Debelia ay unting nagbago. Nang nakabibingin katahimikan ay napalitan ng mga oyayin ni Lian, ng mahihinang tawa ng kambal, at ng mga pagsubok nilang magsalita. Sa tulong ng malo at ng walang kapagurang
aruga ni Lian, nagsiulang gumapang si Leo. Si Lucas naman ay nadagdagan ng ilang salita sa kanyang bokabularyo, uwa, para sa tubig. Nakikita ni Marco ang lahat. Umuuwi siya ng maaga mula sa opisina para lang mapanood sa CCTV ang mga himala. Ngunit sa halip na makisali, pinapanood niya ito mula sa malayo, na parang isang manonood sa isang dula na hindi siya kasali. Hindi niya alam kung paano pumasok sa eksena. Ang kanyang wika ay pera, kontrata, at utos. Nang wika ni Lian ay kalina, pasensya, at pagmamahal, isang wikang matagal na niyang kinalimutan. Ngunit hindi lahat ay masaya sa pagbabago. Nakikita ni Doña Elvira ang pagbuti ng kanyang mga apo, ngunit kinasusuklaman niya ang pinagumulan nito. Para sa kanya, ang bawat ngiti ng kambal ay isang testamento sa kabiguan ng kanilang yaman at sa tagumpay ng isang probinsyana. Hindi niya matanggap na ang isang simpleng babae na amoy, bukid, sa kanyang paningin, ang nakagawa ng hindi nagawa ng siyensya. Kailangan niyang patunayan na mali si Lian, na ang mga pamamaraan nito ay mababaw at walang basiyahan. At nakahalap siya ng perpektong pagkakataon. Ikalawang yugto, ang sangpal ng kultura ang taunang Billy at Charity Ball ay isa sa mga pinakamalaking social events